Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Well, ito na ang kinakatakutan ng Iran dahil sa ang Russia, ang spokesperson ni Putin ay nagsasabi na, "Hoy Iran, itigil mo na yan ang pagipaglaban dyan at makipagsundo ka na sa mga deal ni Donald Trump ng Amerika. Itigil mo na yan. Yung kalukuhan na yan, naapektuhan na ang buong Europe, pati Russia." Kasi of course ang Russia ay merong diyan, katulad ng China. Ang Russia at China ay merong investment sa oil refineries ng Iran. Kaya nga magkasundo sila eh. Meron silang strategic partnership in terms of itong oil business. Kaya sabi ni Putin, tigil mo na yan. Ito yung channel ng kanyang spokesperson. So ito pakinggan natin ha. Hindi kumampi si Putin. Malayong mangyari ang World War III dahil ayaw ni Putin ng giyera, bagkus pinatigil na ni Putin ang kabulastugan at pagkaarugante ng Iran na nagipaglaban sa Amerika. So ito ang video. Balita courtesy ng Fox News Channel. We believe that the situation should have transitioned to a political and diplomatic settlement as early as yesterday. This is the only thing that can effectively contribute to diffusing the catastrophically tense situation that has now developed in the region. That's the top spokesman for Russia's President Vladimir Putin urging Iran to end hostilities immediately, move toward a diplomatic resolution. U.S.-Iran direct talks may take place in Islamabad this week. Saudi Arabia and UAE may join the fight against Iran. Eto na, kasi nakikita ng Russia, nakikita ni Putin na pati Egypt, Saudi at mga karatig na bansa sa Gulf State or Gulf Nation, ang Doha, Bahrain, Qatar, pati na Kuwait, di ba? Iraq, UAE, United Arab Emirates, Dubai at iba pa dyan na hindi natin nabanggit. Oman, binumba lahat yan ng Iran, ng kanilang mga missiles at mga drones. Kaya ngayon ay galit na sa Iran at baka tatapusin talaga ang Iran ng mga yan. Kaya sabi ni Putin, hindi maganda. Kasi ang kalaban ng Iran ay hindi lang Amerika at Israel eh. Pati na yung mga dyan, brother Muslim, mga Muslim brothers dyan ng Gulf State. Kaya pinatigil ni Putin through his spokesperson, nagpahayag sa national TV na itigil na yan at magipag-usap, idaan sa diplomasiya. Kasi nagagalit na ang ibang bansa na kaparehong Muslim eh. At kapag ganyan na hindi kumakampi ang Arab State, hindi kumakampi sa Iran, ibig sabihin niya nag-iisa lang ang Iran. Kahit nga strategic partner ng Iran, China at Russia, hindi kumampi. Nagiging neutral lang. Ano ba yan? Ibig sabihin talagang hindi tama ang iniisip ng Iran. Kasi hindi kumampi yung dalawa na, na superpower eh. Kung kumampi lang ang China, tahimik na tahimik ang China. Hindi nagparamdam ang China. Ang Russia ngayon, nagsalita na. Kanyang kapartner yan eh. Ngayon, tinalikuran ng Iran dahil sa desisyon nito na maling-mali. Ayaw ng diplomasiya, gusto niya bardagulan, pero wala naman talagang kalaban-laban, di ba? Bakit magipaglaban ka na wala kang kalaban-laban? Hanggang propaganda lang na maraming missiles eh. Wala naman, di ba? Sumabog naman lahat. Lahat ng Navy asset ng Iran, 120 yata, pinalubog ng Amerika. Lahat ng submarino, pinasabog. Lahat ng eroplano, pinasabog. Mayroong mga nakatago na eroplano sa tunnel, underground, diyan sa Iran, pero hindi makalabas dahil pinasabog yung entrance ng mga tunnel na yan. Kaya wala ng puwersa ang Iran, so dapat suko na. Kung sa boxing pa yan, knockdown ka na, sumuko ka na kasi knockdown ka na. So ang Russia ngayon ay nagiging parang referee na sinabi sa Iran, oy tigil na, talo ka na, knockdown ka na, di ba? Technical knockout ka na eh, tigil na.
ganyan na. Di ba? The fight is over. At idaan sa diplomasiya para at least mayroong magandang deal na makuha ang Iran sa Amerika. Katulad na lamang ng binigay ng Amerika na promise sa Iran na tutulungan sila sa pagdevelop ng nuclear basta hindi gagamitin sa gera yung nuclear. Gamitin lang sa domestic needs ng Iran. Domestic, hindi mga missile ang gagawin kundi mga power plant, power grid ang dapat gawin para sa nuclear. At hindi lang yan, yung lahat ng frozen asset ng Iran ay ibabalik ng Amerika. So napakagandang deal yan. At saka hindi naman Amerikano ang uupo dyan na presidente sa Iran. Kukuha din si Trump mismo sa Iran. Isang Iranian leader na tutupad sa mga kondisyones ng Amerika. So yan lang yan, mga kababayan. Okay, so meron pang sasabihin ng ating kaibigan dito sa Fox News. Pakinggan natin sandali. Joining us now, U.S. Army veteran, retired Lieutenant Colonel James Carafano. Colonel, it's great to see you. What's your reaction to Russia telling Iran to end the hostilities? They don't want their oil supply at risk. Ukraine just bombed one of Russia's biggest Baltic oil export terminals. Right. So let's look at this because we don't know. But why would the Russians want this? Iran is one of the few staunch allies that the Russians have left. We know that they supply them drones and other things. So, just geographically, strategically, they're a key ally. The probable answer here, the logical answer is that the Russians are afraid that the Iranian regime is going to collapse, and that they would be sitting way back in the 1950s when an American ally, a massive, huge American ally, sitting on their doorstep yan astride the pala ayaw Caucasus ng and Central Russia na Asia. mangyari na matalo sa labanan ang Iran. Kapag matalo kasi yan, sasalakayin niya ng Arab nation, sasalakayin niya ng Kurdistan, ng mga Kurds. At kapag sasalakay na ang Kurds, yun ang kinakatakutan ng Iranian regime. Dahil maraming Kurdis ang pinatay ng mga Iranian sa regime ni Ayatollah Khamenei. Kaya ang revenge ngayon, nag-ipon-ipon na ang lahat ng mga Kurds galing ng Europe, ng Amerika. Nagsiuwian ng mga Kurds at nag-ipon-ipon sila ngayon. At yan ay bibigyan ni Trump ng armas at ng Israel para final attack sa Iran. At ang mangyayari diyan ay wala ng deal. Kapag ganyan, hindi na magipag-deal ang Amerika kapag totally invaded na ang Iran ng mga Kurds o ng iba pang gustong mag-invade sa Iran diyan na pro-Amerika at pro-Israel. Kaya sa ngayon pa lamang na medyo nagipag-deal pa si Trump, dapat pumasok na sa negotiation ang Iran para at least meron silang makuhang deal sa Amerika kaysa matalo sila sa gera. Wala nang deal yan kasi talo ka na So medyo may utak din si Putin. Si Jinping hindi pa rin nag-isip Blanco pa rin si Jinping. Isa pa, kapag sumabog yung oil refinery dyan ng Iran, ay meron kasing investment dyan ang Russia at China. Kaya ayaw ng Russia na mapahamak yung investment niya. Gusto ng Russia, patuloy pa rin yung manufacturing or refinery ng oil dyan sa Iran. At sana hindi bumbahin ng Amerika. So yun lang yun Napakadali lang naman ang deal na yan. Bakit ayaw kaagad umaksyon ng Iran? Baka bukas sasalakay na yung Kurds baka maubos pa sila dyan, mga kababayan. Sabi nga ay neighboring countries will come into their doorstep and sitting on the carcass. Carcass, ano ba yan? Parang mga mga zombies, di ba? So yan yung sinabi nitong itong narito na in-interview sa Fox News. Anyways, paki-comment mga kababayan, mga kakulinboy, anong masasabi nyo sa balitang ito na pati Russia ay pinasurrender na ang hilong palalong Iran. Hilong palalo Palalo na hilo. Parang natamaan ng buntal ni Manny Pacquiao Knock-out na nga ay magipaglaban pa Grabe, sobrang taas ng ego, ng pride. Paki-comment mga kababayan, mga ka-Good News Daily. Ako'y magpaalam na maraming salamat sa lahat at paki-subscribe na rin sa mga bago pa lamang. Maraming salamat.